Maraming iba-ibang klase ng trabaho sa mundo. May malaki ang sweldo, merong maliit, may petics, may mahirap, meron namang madali. Pero ano nga ba ang pinakamahirap sa lahat? Ano ang pinakamatrabaho sa lahat? Para sa akin, isa lang naman ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Ito si Marlene. Baby kung tawagin siya ng mga malapit sa kanya. Siya ay isa lamang sa milyong-milyong ina sa mundo. Para sa akin, at siguro sa iba na rin, ito ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Maaga nag-asawa si Marlene, kaya naman hindi mo siyang mapagkakamalang mayroon ng 3 anak. Sa umaga, pinaghahanda niya ito ng pagkain bago pumasok. Ang 2 anak ni Marlene ay nasa kolehiyo, samantalang ang bunso naman ay nasa grade school. Pagkapasok sa eskwelahan ng kanyang mga anak, gagawin naman niya ang mga gawaing bahay. Magtitiklop ng damit, magwawalis, magpaplansya ng mga uniforme. Pero pagdating ng hapon, hindi naman mawawala sa kanya ang panonood ng TV sa paborito niyang upuan. Ito ay isa sa mga pahinga ni Marlene. Kung minsan, makikita mo din siyang nagte-text sa kanyang laspag na cellphone. Siman kasi ang asawa ni Marlene. Madalas, ay sa text na lang sila nag-uusap para nga naman tipid. Kapag tapos na ang paborito nitong palabas, pwede na siyang matulog sa hapon. May church na naman si Marlene. Back to work na naman siya sa mga gawain. Tatapusin niya na ang kanyang paglalaba at pagkatapos nun ay magsasampay. Di lang naman puro gawaing bahay ang alam ni Marlene. Marunong din siyang mag-Facebook. Dito niya din minsan nakakausap ang asawa niya, mga malayong kamag-anak at mga dating kaklase. Pagdating ng alas 12, magro-rosaryo na si Marlene. Nakagawian na ni Marlene magrosaryo simula na nagsima ng asawa niya. Sa layo siguro na pagitan nila, sa Diyos na lang siya humihingi ng lakas para makayanan ng mag-isa ang pangangasiwa sa kanilang tahanan. Tapos na naman ang araw. Bukas, panibagong araw na naman. Pero patuloy pa din ang buhay ni Marlene at ng bilyong-bilyong tao sa mundo. Isang cycle lang kung tutuusin. Iba't iba man ang klase ng ina sa mundo, di naman nagkakalayo ang mga responsibilidad nila. Pare-pareha silang ilaw ng tahanan. Iyon ay di mag-iiba.